project natin dito sa phase 3. Yung iba basyo, hindi ko tinatapon. Ayan, kasi yung mga basyo na kasi kami umakyat dun sa bubong. Flexible muna. Patutuyuin muna. Yan, patutuyuin muna. Kasi dyan Gagawin namin kahapon, naiisip ko ilipat, naiisip ko ipahakot. Kay Richard, good morning. Good morning. Ayan, kay Richard. Ayan, mga nabuhusan kahapon, vertical dowel, okay na. Si Adonis siya kasi bilog. Ba't ganun, Log? Ito kuya boy, pwede po. Tapos bago nga pala kami umalis, may konting issue na po yung existing na pintura niya. Tapos yung top coat na ginamit. Hanggang dito na lang po muna yung ating lagi na siya nakasuporta dito po sa mga karos. Good morning. Yan, good morning. Maganda yung weather natin ngayon. Ayun yung sikat ng araw. Araw po ng Martes. Bali ngayong umaga, meron muna kaming pupuntahan dito sa bahay ni Ma'am Mercy. Meron tayong kukumpunihin dun. Si Bilog yung ating mga kasama. Ayan, good morning. At saka si Donis. Good morning. Yan. Then update din tayo dito sa ongoing project natin dito sa phase 3 and phase 5. Yan, pasilip ko sa inyo yung aming bodega. Bodega. Yan. Okay, isang row house din, syempre. Nag-umpisa naman po ako ng paggamit ng bodega sa row house lang din. At ayan yung mga gamit natin. Yung mga gamit na yan ay gagamitin po din sa ating mga nire-renovate na bahay. So yung iba basyo, hindi ko tinatapon. Ayan, kasi yung mga basyo na mga gamit na yan, yan yung mga basyo na yan, magagamit po natin para sa pagpreparasyon ng pintura. Tapos ito pa. Okay mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Sana wala munang pumasok na bagyo, sana maganda yung weather para marami tayong magawa. Tsaka syempre, dire-diretso rin ang pasok ng tropa. Let's go! Tara! Pahangin muna tayo ng gulong. Tapos bumili tayo ng iba pang mga materyales na gagamitin sa mga project natin. Ito mga kampig Ayan pa. Ay! Dito tayo sa isang project natin sa phase 5. Yan si Master Jojo, good morning. Good morning. Louie, good morning, Louie. Good morning. Ayan, bali may ayusin na si Louie rito. Una, i-show floor tapping muna ng slab ng ating TNB. Then hahanapin namin yung pinanggalingan din po ng problema sa baba. Ito nga po pala yung update. Yan sa gilid niya, may extension na dito. Ano ba yan, Louie? Ano lang? Bubong lang? Wala siyang pader? Yan, bubong lang po yan dito sa kabila. So, malalaman natin kung saan nanggagaling yung tubig dun sa ilalim. Yan, dumaan muna kami rito bago kasi kami umakyat dun sa bubong nila Ma'am Mercy. May kinuha muna kami ibang mga gamit. Yan si Louie, magkukumpuni dito. Magpa-floor tapping siya, Louie. Bali, flexible muna. Patutuyuin muna. Yan, patutuyuin muna. May flexible na tayo dyan. Yan, flexible muna yung waterproofing muna bago mag-tapping. Si Master Jojo na nagkakabit na ng bisagra. Yan, para sa mga pintuan. Yung ginagamit nga pala na yung bisagra, tatluhan yan. Yan, tatluhan. 1, 2, 3. Yan. Yan, ngolekta muna tayo ng gamit kasi bubong yung aakyatin namin. Yan, para hindi tayo magpabalik-balik. Yeah boy, good morning. Yan. Kaya alis na kami, yung mga gamit mo. Tubot, pwede na bang muna itapo yung basura dyan. Tapos pick up pinto. Pagka okay, balik na. Oh yun, tama yun. Sayang yung mga sako, no? Yan, namumblema kami sa sako kasi itong sobrang buhangin. Dadali lang namin sa bagong project. Yan. Meron na dyan, V. Hanapin mo 1 galon. Yan, kanina sa hardware, yan, bumili na rin tayo ng tubo. At saka additional mga fittings, pero meron na rito yung iba.
Tsaka yung shower set, ayan, dala na rin natin. Pwede naman pong preparasyon muna to kahit hindi mo na i-tiles. Yan, bali may water heater, multi-point na shower. Tapos, merong PPR pipe lining. Delivery, Louie. Kaya pala lang ho. Dalapan. So, ayan, stainless po yung gamit natin dito. Pakita nga natin, Louie. Maporma rin to maporma. Gaya nung mga kinabit namin. Ito, buksan mo, Louie. Yan. Yan, ha. Galbalay. Ayan. Ayos. Tara. Nandito na rin tayo sa Phase 5. Yan, daan tayo rito sa new project. Ricky, good morning. Good morning, boss. Marvin, good morning. Kuya Sandy. Good morning. Ay, dumating na pala yung hollow blocks na. Weather forecast natin, Rick. Mukhang maghapon ganito na, no? Makakabawi-bawi na. Aba, sino nakaisip nito? Ba, matalino yung nakaisip nito, ah. Pero baka kasi dyan eh. Si Roses ang nagati ng ano. Galing nang nakaisip nito, ah. Okay, bali hindi na namin alam yung gagawin namin kahapon. Naisip ko ilipat, naisip ko ipahakot kagad pero hindi naman mahakot. Naisip ko na iangat hanggang doon. Yun nga lang, mamumblema naman sila. So ganito na lang, nilagyan na lang namin ng kanal para dire-diretso po yung tubig hanggang doon. So wala na tayong worry dito, onting adjustment lang. Kaya malinis naman. So basta makabelo kami, malinis nyo makikita tong harapan ng bahay. So ayun yung graba. Hey Jerry, good morning. Tapos ayun yung mga hollow blocks. Bali 250 muna to. Hindi muna natin sinagad. Kay Richard, good morning. Good morning. Kay Richard. Yan na. Yan na. Ganda na weather. Yung iba kasi sa amin lilipat sa Phase 4. Hindi makalipat. May bago tayong trabaho ron. So dito muna tayo. Wala namang mabilisan na gawa. Sa panahon po talaga. Ayan, mga nabuusan kahapon. Vertical dowel, okay na. Ayan, tapos ito nga po pala sa kabila, kakausapin po natin. May kiusap tayo na ipapatanggal natin to kasi mapapapalitada rin naman po tayo rito. Tapos itong area na to pag natapos magiging pader, hindi na nila kailangan to, diba? Yan, mga nagawa kahapon, yan, nabuhusan na paikot. So kahit pa paano naman nakakapag-adjust na tayo. Ito nga po pala pang 3 linggo namin dito. Yan, pero sa 3 linggo may mga nagawa na sa taas. Yun, may improvement na dun sa taas. Tapos sa 3 linggo, kung hindi sana bumabagyo, hindi lang ito yung makikita niya. So nagkaroon kami ng mga adjustment dito syempre. Bagyo ba naman eh. Tapos ganito yung trabaho, di ba? Okay. Ayan. Sintada sila, sintada. Okay, dito na tayo. Si Sir Jun. Good morning po. Kaya kasama natin si Adonis at si Bilog. Ba't ganun, Log? Pag-akit natin, naging ganito, oh. Wala yan, ano lang yan. Kaya makakatulong yan, hindi masyado mainit. Noong nakarang araw, bumili ako ng aluminum screen. Ito po yun. Sige, ipababa. Lakas ng hangin. So ito yung dati namin ginawan. Lalagyan namin ng aluminum screen sa gutter. Yung unang nilagay kasi namin dito, nabulok po yung PVC screen. Bali na ano siya, nalagas. Yung nabili ko yata hindi magandang klase. So papalitan natin ng aluminum. Ito po yun. Yan ah. Mukhang uulan tulog ah. Bagay yung pag-waterproofing ulit, pwede nang ipagpaan. Sunod na lang natin sa susunod na araw. Yan, kailangan ito mauna. Yan, aluminum po ito. Kadalasan sa mga screen door ginagamit din po ito. Yan, bali ang per meter nga lang nito medyo mahal, nasa 100 plus. Kulang-kulang 200 ang per meter. Tapos ilalagay po natin dito.
Yan, bali ipapakain po namin yan dito sa yero, iaangat namin, tapos isusuksok namin. Tapos magwa-waterproofing uli kami kasi nagkaroon ng konting kaso to ng leak problem. Yan, bali malalaman lang naman dun sa, sa ulan, sa iba't ibang klase ng stroke ng ulan. Bali ito pinalagyan ko na. Yan, wala naman to dati. So Elastosil, ito yung gamit namin. Pakita nga natin yung tatak. Yan, Pioneer Elastosil. So kung wala mabibilhan nito, pwedeng Bulkasil. Pero sa ngayon, ito yung maganda talaga. Ito naman talaga. Kasi kapag ka natuyo to, hindi to basta-basta nabibitag. Tapos bumili rin kami ng pang waterproofing para yung mga Elastosil maprotektahan namin. Tsaka yung kulay din ng bubong para iisa lang. Yan. Sir, nakaapa ka na dun sa yero dun. Matigas yan sir dun. Pwede ka tumalon-talon. Pero ito ang malambot. Ito sana yung sinasabi ko sa inyo na simula rito palitan, pero napakalaking gastos. Pero masusurvive naman. Survive naman natin. Kaya ano nun sir, magkano yung isang dropper ano yan? Oh, nasa 200 yan. Isang ganyan yung ganun kakapal? Hindi, per meter lang yan. Per feet lang pala, per feet. Oo. Bilangin mo kung ilang feet to. Multiply natin sa 200. Laking gastos. Pero yung mga yero naman kasi talaga dapat matitigas. Kagaya niya, lagi tayong umaakyat dito, yung maintenance. So eto, nalalagyan na po natin to. Bali 3 dugtong to ang lalagyan namin dito hanggang dun sa dulo. Yan, meron kaming 2 litro ng Elastosil. Ayan, thank you Lord. Basta wag lang uulan. Kasi magrereklamo kami rito, mainit. Pero tingnan nyo naman, bait ng panahon na. Yan. So may mga problema rin sa bubong na kagaya nito. Yan, pwede nyo kuhaan ng idea to. Yan, masilyain nyo yun hanggang dito. Yan, gamit po itong Elastosil. Yan, after nito, sa gitna, dito na lang. Kasi yung yero natin dugtong yan simula dyan sa likod. Kaya pwede pa rin nanggaling yung tubig dito, tapos pumunta po dyan. Kung matatanong nyo bakit nangyari yun, may possibility kasi meron kaming insulation na nilagay rito gamit yung Hardeflex. May magkakadugtong din po yan hanggang likod. Kaya nung tumulo sa likod, ayan, tumulo po doon sa Hardeflex, gumapang. So dito yung pinakamababang part ng klibi ng tubig, kaya dito pupunta. Yan, sinisilyado na lang namin lahat. Ito nga, medyo maambon pa. Ambon-ambon. Yeah, okay na. Pumili nga muna kami ni Bilog rito sa Mark & Glass Aluminum, yung flat bar, 450 para doon sa ginagawa namin na bubong. Gagamitin namin pang-ipit po ito sa aluminum screen. Nakabalik na kami rito. Bali si Adonis nag-uumpisa na siya magpahid ng boys and roof guard. Yan, bali ito nga po palang bubong na to. Ganun yung original na itsura niya bago namin gawin na yun sa dulo. Manipis. Kaya malaking tulong din na ina-applyan lagi ng roof guard. Sabi ko nga kay client, every year siya magpapahid ng boys and roof guard. Tapos siguro sa 3 taon na straight na magpapahid ng roof guard, yan, titibay na to ng mga ilang taon pa. So madadagdagan yung buhay niya. Okay, bali yung binili namin na aluminum flat bar, ito yung kadalasan na ginagamit namin sa polycarbonate. Para mailak lang po namin siya dito. Yan, para mailak. Baka mamaya kasi malakas yung hangin. Ayan, bali baka tangayin siya. Kahit pa paano, screen yan, pwede pa rin hanginin yan kahit pa paano. Pero hindi na mag-absorb ng matinding hangin yan. Pag nakaganito, yun o. Diba?
Okay, bali installation na ginawa namin sa ibabaw lang, just in case magkaroon ng problema po sa loob, hindi po babaklasin. Pero yung ibang mga installation nito, ibinabaon po to sa ilalim ng yero. Pag ginawa nyo po yun, sobrang trabaho nun. Kaya ito, may unlock pa rin siya. Ilalak namin ng flat bar, install namin yan dito sa capping. Tapos kapag magkaroon ng problema po sa mga gutter, madaling may unlock, may access pa rin. So yun yung diskarte na ginawa natin dito. Pero full screen na siya. Full screen, sakto lang yung haba kasi yung aluminum flat bar, ang sukat niya nasa 6 meters. May konti na lang natira, siguro mga 30 cm. Ayun, bali dalawang coat po yung gagawin namin dito. First coating pa lang to, yung ating roof guard. Ayan. So ginawa natin yung video kasi regular na nanonood sa atin si Sir Cloud, si Ma'am Mercy. Ayan, para mapanood nila yung ginawa natin dito. Tumigil naman na yung ulan. Umulan pala kanina. Bilis naman natuyo yung bubong. Kaya ito ready na. Ready na for finishing. Okay na, naikabit na yun sa flat bar. Nakaribit lang po yan dito. Pero ang pinagagawa po natin, pinalalagyan natin ng sealant to, tsaka yung gilid. Kasi itong rivet, kapag pinasok ng tubig tong ginawa natin sa ilalim ng flat bar, papasok po ng tubig yan kasi may butas. Tapos ipapadamay na po natin to sa pintura ng roof guard para maganda siya tingnan. Kasya naman yan, log na. Oo, kasya. 2 litro ng Elastosil na gamit namin dito. Yun, malinis na siya tingnan to, no? Pahiran na ng roof guard. Ito nga po pala kung bakit may mga pabigat kami nilagay. Suporta na lang po yan para yung tuwing bumabagyo, nakaangat na po kasi yan eh. Yan, nakaangat na yung mga flashing. Kaya kadalasan ginagawa po talaga yan. Total naman sa taas naman to, hindi nakikita. Para pag bumabagyo, malakas sa hangin, hindi umaangat. Yan, ganito yung ginawa namin. Kasi kung walang ganyan, pwedeng pumasok yan paloob. Tapos yung binutas natin na rivet, yung blind rivet, yun, pwedeng doon dumaan yung tubig. Tapos yung kasama yan, pahiram po ng roof guard. Okay, break time muna tayo. Break time. Yan, bali isang coating pa lang po. Bali hanggang 2 po yan yung aabutin. Yan, manananghalian muna tayo. Sir Jun, una muna kami. Sige pa. Sige. Yan, break time muna. Aba, sakto-sakto ah. Sukat yan. Baba nga ako. Tingnan natin. Wait lang lag. Yun oh. Ah, sakto, no? Sakto-sakto. Ayan, sa ano muna siya, sa loob. Ito yung vlog ko kahapon na yung mga materyales para sa bed frame doon na sa bodega. Kasi wala na kaming pepwestuhan dito. Yan, doon na gagawin. Tapos ihahatid na lang namin ng owner na buo na siya. Ayan. Bali yung rampakan na yun, may sukat yun na 80 cm length, no? 80 by 40 para sa motor. Tapos di pasok na lang siya, di baklas. Yan. Break time muna. Break time. After break time pa, ayan, ay pagpatuloy natin yung trabaho natin. Dumating na nga po pala yung mga bakal na gagamitin dito sa bed frame sa project natin sa phase 4 yan. Diyan muna siya nakatali.
Yan, tapos si Kuya Boy maghahakot na po dun sa Phase 5 project natin. Tara. Laki ng okra. Hindi na ito pwede. Ito pwede pa to. Ito Kuya Boy, pwede pa. Pwede mo yan, yung mga ganyan. Oo. Mga ganyan no. Yun, wala na. Pero akala ko gawad yung ganyan kahaba oh. Wala ito, dami yung pang ganyan kahaba. Sabi ko, kailan ito, dami. Kaya itutuloy ni Bilog at saka ni Adonis yung pagpipintura na lang dito. Bali, pang double coating na ng ating roof guard. Yan, kasama natin si Kuya Boy kasi kukolektahin na ni Kuya Boy yung ano. Kukunin niya na yung hagdanan. Yan. Gagamitin tong owner yung mga sobra po nating materyales at saka buhangin dun sa project natin sa Phase 5. Dadalhin dun sa bagong project. Ayan. Tapos sila Bilog dyan na lang po dadaan mamaya. Shortcut na po sila dyan. Pakabis na ako ng pa-spatula. Yan. Dito sa unit. Tapos bago nga pala kami umalis, may konting issue na kailangan lang ano yun dito. Kailangan lang ayusin. Yan, galaga po sila ng aso, si Loki. Ayan, yan ang salawin. Yan po yung may kasalanan. Yan, baling inat-ngat niya po yung mga nagpader. Dami rin, no? Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, nakaka-apat yan na, Loki. Ha? Okay, ganito lang ginawa dyan. Binakbak po yung existing na pintura niya. Tapos minasilya. Yan, tapos nililihan na. Siguro after nung masilya, patutuyuin lang. Yan, kailangan matuyo. Yan, after matuyo, pupunasan, lilihain. Tapos lilinisin lang. A-applyan na po natin ng primer. Flat latex yung i-apply natin. Tapos yung top coat na ginamit is na tool white. Ayan po. Yan, pinaalalahanan na lang natin sila sir na kung sakaling mauulit po gawin uli ng aso, siguro yung maghantay pa ng mga ilang buwan pa kasi marami pang ngangat-ngatin po to. Kaya para isang trabahuhan na lang, saka isang gastusan na lang balik. Tinatapos na lang yung pagda-double coating ng ating roof guard para doon sa mga bubong. Ayan, mga ilang minuto na lang, bababa na rin si Adonis at saka si Bilog doon. Ayan, maraming salamat ulit kila Sir Cloud and Ma'am Mercy. Also doon kila Sir June and family. Siyempre sa atin pa rin pinagkakatiwala yung kanilang bahay. Ayan, maraming salamat po. So magbibigay na ako ng update din doon sa ibang project natin. Tara! Update tayo rito. Ayan, update tayo. Ganda-ganda na ng weather. Tapos naka-schedule nga po pala ngayong araw na to hahakotin to. Yan, kung hindi mahakot po ito, kung hindi po maubos to, kasi ito ibabalik pa namin yung iba dyan. Hindi maubos, pwede naman hakutin yun dun sa isang project. Yan, may asintado na Yan, nagkakaroon na ng bakod. Siya nga pala, ililipat yung pinto sa likod at saka yung bintana na single dito. Yan, may access yan, window and door. Sintada. Wala na sana yun. Sintada sila rito. Oo. Kabakod na. Bago natin. Tapos sa electricity, ito pa lang muna. Yan. Power supply lang. Tapos maraming gagawin dito. Gaya ng mga ginagawa namin. Ayun, buhangin, no? Parang naubos ka agad. So, papadeliver ulit tayo bukas. Pero marami pa yan. Hindi pa naman yan nasasaid deliver tayo bukas. Hollow blocks. Ayan. Dito naman sa isang project natin sa Angeli, ayan, pinapaluwag na po nila. Tapos yung mga buhangin na mapapakinabangan pa natin dito, yun dinala na dun sa bagong project natin. Ayun.
Madali na po yan. Kasi ito panambak, iuusog. Tapos yung mga kalakal, segregate. Tapos yung basura, segregate na. Ayan. Tapos dito sila Master Jojo, yung floor topping dito, yung additional. Bali syempre pagka turn over sa inyo tong mga up and down, ayan, bali nakaslab po siya dito sa phase 3, phase 5, phase 6. Ayan, yung mga up and down na unit puro nakaslab yung likod. Yan, bali TNB yan, dati siyang may floor topping. In-adjust natin yung topping, ginawa natin nakaklibe, tapos papunta dito. Ayan, andyan yung ating gutter. Yan, unang ginawa dyan, naka-waterproofing na dyan. Yan, pinahiram muna ng waterproofing. Yan, di na natin naisama sa video. Tapos yung roofing inspection dito, schedule na lang namin, gumaganda naman na yung panahon. Inuna muna namin to. Yan, para kapag medyo tuyo na to, makakaapak na tayo dyan. Yan. Ayan mga karos, at hanggang dito na lang po muna yung ating vlog ngayong araw po ng Martes. Ayan, big shoutout po kay Sir Richie Santos. Yan, nung nag-uumpisa pa lang ako mag-vlog, lagi na siya nakasuporta dito po sa ating channel. Hanggang ngayon, ayan, maraming salamat sir. Shoutout po sa inyo. God bless and more blessing to come pa sa inyo. Also sa family. Yan. God bless sir. Ingat po palagi. Then sa mga Karaw House natin na hanggang ngayon na nandito pa rin, yan, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang suporta. May mga hindi tayo napuntahan kanina dito sa site sa phase 3. Yan, ongoing naman po yung mga gawa dyan, kagaya sa ginagawa ni Kuya Rigor tsaka ni Kuya Dindo. So paano? Kita-kita na lang po ulit for the next video. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna.